Ganito ang sitwasyon dito sa Delpan Street, dito sa bahagi ng Binondo, Manila, kung saan makikita po ninyo ang bahagi na to ng kalsada na marami po mga nakatira. At dito rin po sa mismong ilalim ng Delpan Bridge kayo makakita ng napakaraming mga nakatira po dito, mga taga-Batang Maynila. Dito kasi sa Maynila, mga kababayan ko, no, at sa mga nais pang gustong magkaroon ng trabaho or oportunidad dito sa Maynila, kailangan po talaga ay maging madiskarte tayo dito, dahil dito sa Metro Manila ay talagang wala pong kasiguraduhan. Talagang isang malaking pagsubok po ang pagtatrabaho dito sa Metro Manila, lalong-lalo na dito sa Maynila. Sobrang ganda po talaga ng Metro Manila. Yung iba ay napapamahal na ho dito, at dito na talaga gustong manirahan. Kaya po inyong mapapansin sa kaliwat kanan natin, lahat po yan ay dito na sila naninirahan at matagal nang nananatili dito sa Maynila. Yun nga lang, hindi natin alam kung ito ba ay illegal o legal. Alright guys, isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po. At ngayon nga po ay binabaybay natin itong tulay ng Delpan Bridge. Ito po ay ang dire-diretso po nito ay arte na ano po, pero pagbaba po ng tulay na ito, kakanan po tayo dyan. So yan na po yung Delpan Street dito sa bahagi ng Binondo. At kung inyo nga po mapapansin, dito pa lang mapapansin na makikita nyo na itong mga nakatira dito sa mismong tulay, ano po. Ayan, lalong-lalo na po dito pagbaba natin at kakanan tayo, dito natin makikita yung totoong sitwasyon, at matatanaw pala natin dito ang Binondominium. Kaya ito yung talagang plano ni Yorme, no, na makapagpatayo ng mga ganitong klase ng in-house building, no, makapagpatayo ng mga ganitong budget friendly na condominium para sa mga Manileño. Dahil lingid po sa ating kaalaman ay talagang ang Maynila po ay napakaraming populasyon, no? Napakarami ho talaga, as in milyon. Kaya naman sobrang laki po ng hinahandle bilang alkalde or maging alkalde ka ng Maynila. Talagang isang malaking hamon to para sa kanila na magkaroon ng ganito karaming populasyon sa isang syudad. So ito nga po, Delpan Street, Delpan Street dito sa Binondo. Kung inyong mapapansin ay sa kaliwa pa lang natin, di ba, napakarami hong mga bahay dyan na mga nakatayo. At hindi ko ba alam kung ito ba ay dating kalsada, itong malawak na to, or center island na tinayuan po ng mga bahay, no? So hindi ko na naabutan pa yung dating itsura nito, but I'm sure na matagal na po rin tong mga to dito, no, itong mga naninirahan po rito. Pinakita ko lang to sa inyo, wala naman tayong nagiging problema, no. Pinakita ko lang sa inyo yung totoong sitwasyon dito sa bahaging ito. So bukod po sa Tondo, sa Parola, ay meron din po dito sa bahagi na to ng Delpan Street. Ngayon naman ay dito tayo sa isa pang bahagi ng kalsada na to. So paglagpas po ng Delpan Street, kanan lang tayo, at ito na yung pinakang ilalim ng Delpan Bridge. So dito talagang kapansin-pansin po yung kabi-kabilaang mga bahay po, ano, mga strukturang nakatayo dito sa paligid na to. At kung inyo mapapansin ay halos talagang tabi na po ng kalsada, ano. Yun, no, may mga ano pa, may mga simentado pang bahay at mga naka-aircon. So ito na po yung mismo ilalim, kung inyo makikita. Ito na po yung mismo ilalim ng Delpan Bridge. Yun nga, sabi ko sa inyo, wala naman tayong problema rito. Hindi naman natin pinapakialaman. So gusto ko lang makita, no, ng mga ninyo, ng mga manonood natin, yung realidad, yung totoong sitwasyon dito sa Maynila, no, especially kasi nga marami po ang nangangarap, ang nagnanais na makapunta, makapagtrabaho dito sa Maynila. Sigurado yan, kasi isa na rin po ako dyan sa mga nangarap
At na ngayon nga po ay ilang taon na rin tayong nandito sa Maynila. Totoo na dito sa Maynila, kapag ka ikaw ay masipag at kapag ka ikaw ay masipag at matyaga, ay totoo naman po na talagang magkakaroon ka ng oportunidad na maganda rito. Ayan. So yun nga lang, hindi naman po lahat ganun yung nangyayari, no? Yung iba po nagkakaroon ng madilim na pagsubok dito sa Maynila, kaya kailangan po talaga ay tatagan natin at lakasan natin yung loob kung tayo ay gustong makapagtrabaho or magkaroon ng magandang oportunidad dito sa Metro Manila. Kasi dito po talaga medyo maganda-ganda po talaga ang sahuran dito kumpara sa probinsya. So dito makakasahod ka ng around 800 kada araw. So malaki na po yun. Saka marami kang diskarte, no? Dito maraming trabaho kang mahanap dito. Yun nga lang, sinasabi ko sa inyo, kailangan lakasan nyo ang ating loob at maging kasi marami tayong haharaping pagsubok rito sa Maynila, no? Isa na po ako dyan. So marami nung una pa lang tayo nandito, marami na tayong pagsubok na dinaanan, pero syempre hindi tayo sumuko, nilakasan natin ang ating loob. Kaya yun, kahit paano ay nakakaraos tayo dito sa Maynila. So ito naman yung kabilang bahagi po ng Delban Street dun sa dinaanan natin kanina. Sa kabila, pabalik na tayo. At kapag dinaretso naman po natin ito ay tatagos tayo sa Recto, no? CM Recto, kakanan Divisoria. Pero kung didiretso ka naman sa Arten at kung kakaliwa ka sa Parola. So ito po, gusto ko lang ipakita po sa inyo na hindi po madali ang buhay dito sa Maynila, no? Kailangan talaga ay masipag ka rito, matyaga, at kailangan mong tanggapin yung hamon ng buhay dito sa Maynila. Hindi porket nasa Maynila tayo ay magkakaroon tayo ng maayos na tirahan. So kailangan pagtyagaan natin sa simula pa lamang. So sigurado yung mga nandito ay matagal na po rito at nagkaroon din at nangarap din na mapunta dito sa Maynila, to the point na dito na po nanirahan, dito na nagkapamilya, dito na nagkaapo, at hanggang ngayon po ay dito pa rin nakatira sa Maynila. Kayo mga kababayan ko, kung papipiliin kayo sa inyong pagtanda, no, sa inyo mas gugustuhin manatili or manirahan dito pa rin ba sa Maynila, o mas pipiliin nyo sa probinsya? So comment down below kayo dyan mga kababayan. Thank you po and God bless sa ating lahat.